Okay, so pag-usapan po natin tong Sa ba tattoo na mo? to. Ito, sige. This one, and I have one on my back. Okay. And I'm planning on adding more. Dito sa may bandang ano? Yep. Okay, so yung gets ko tong sinasabi ni Sadaw eh. Ewan ko lang kung kayong mga nanonood sa akin magigets nyo to. Pero pakinggan muna natin siya. Red flag. Sorry. Di ba naman yan po? Sa Bigno, lalo dito. Okay, so nung araw kasi mga lods, sana gumagana yung ballpen ko. Ayun, gumagana. Meron kasi tayong tinatawag na Trump stamp, okay? Trump stamp, okay? Yung Trump stamp na yan, kada generation nag-iiba yan. Nung panahon ko, nasa likod yan, nandyan yan sa backside. Usually yan yung butterfly. Ngayon, if we go to Google and actually search for images, ayan yung tinutukoy ni Sadaw. Nung araw, dyan yung Trump stamp. Ngayon, ang word on the street, ang Trump stamp daw is yung nasa gitna ng suso ng babae. Usually daw ahas or yung parang Indian na na floral. I'm not sure kung anong tawag doon eh. Pero depende sa generation mo, lumilipat yung Trump stamp. Okay. I get what he means there. Now, tuloy natin. Why? What does that mean for you? Tanungin ko muna siya, anong purpose mo? Bakit dito ka nagpatato sa back talaga? Because I want it there. Masyadong independent yung woman sa'yo, Sadaw. Out ka dyan kasi parang bagay sa'yo yung taga yes lang eh. But ako mas gusto ko kasi para sa akin is a partner, not a subservient na babae. Ay, oh. Women. No other purpose. No other purpose. Bakit? Ano ba sa Sino point ba gumawa nito? Come on! of view mo yung meaning nun? Backshot. Okay, so what is backshot? Alright, so that's another term for doggy style. Pag binabackshot ka, yun yung ibig sabihin nun eh. Kasi yung back lang ng babae yung nasa shot. So, or yung patalikod na tira in the most colloquial way I can explain it. So, sabi nila ganun daw yan eh. Ganyan yan eh. Nung araw eh. Pag daw, pero I don't know man. Ngayon kasi ewan ko kung relevant pa yung yung idea na yan eh. Hindi nila aminin yun, of course. That's definitely not the reason. Ano naman eh, yung pagpatattoo naman, depende talaga yan sa rason mo kung bakit. I really wanted to get sleeve tattoos kaso parang it's too much of a hassle and wala lang. Ang ano kasi siya eh, commitment kasi siya. May isa akong tattoo andyan. No? Pero tagal na yan, siguro 15 years na yan or more than 15, 2000 ano ba to? Nasa college pa ako niyan eh. So ganun nakatagal to. And faded na siya sobra. Pero that was during a time na trip ko pa magpatato. Ngayon hindi na eh. Tuloy natin. I just want it there because like it looks cool and it looks pretty. Plus, the thing that Hindi ka papasa dyan sa daw. Ano ka dyan? Out ka dyan bro. Ano yan eh, very strong-minded na babae. have on my back, it has a meaning. Okay, of course. Kasi nga lahat naman ng tattoo may meaning. Pero nung araw kasi, yung idea ng mga lalaki dyan, kapag nakakita ng Trump stamp yan nung araw. Pero sa kanya, of course, siguro iba yung generation nila, iba na yung meaning nun. A meaning that I resonate with. That's why it's there. May meaning pero di mo nakikita. Ayan yung sinasabi ni Isa daw dyan. May point naman siya, depende kung anong generation mo siya i-interpret. Okay, now, Choose 2 balloons to pop. teka lang. Or look talaga. So, bakit naman? Doon yung boundary. Bonding ng mga kaibigan nyo. Ako naman ngunguya. So, ngayon, if I remember this correctly, tinanong siya kung bakit daw, nandito yan sa wall ko eh. Teka, mas maganda, ano na lang natin. Kasi doon nagsimula yung, ito. Ako sa babae may tato. Okay lang, pero ikaw may tattoo ka. Di man ako babae. Sino kaya Ayan, as mamaya na si Gabe.
So, ang point kasi niyan kapag daw sabi ni Sadaw, pag daw may tattoo ang babae, marami ng lalaking humawak. I think ang point niya diyan kasi, ako tinatry kong bigyan ng meaning yung sinasabi ni Sadaw. Ang babaeng may tattoo, mas liberal na kesa sa walang tattoo. Kasi ang babaeng may tattoo, sure na yan na yung ibig niyang sabihin ng maraming humawak, ang ibig niyang sabihin doon is marami ng nakasamang babae. I think yung promiscuity, yung kanyang pinopoint out dito. Kasi ganito tingin ko kasi si Sadaw kasi siya yung Gen Z na millennial mag-isip. Eto namang si Gabe is yung Gen Z Alpha. Ako kumbaga, swerte kayo sa akin kasi kumbaga, I can translate for both of them. Alam ko yung generational gap na kailangan natin pag-usapan. So, pag sinabi ni Sadaw na marami nang humawak dyan, what he means by that is, yung promiscuity ng babae kapag nagpapatattoo siya. Kasi nga, pag may tattoo ka, yung mundo kasi ng tattooan kasi, very masculine yan. Most of the people na nagpapatato is lalaki. Statistically speaking, dito sa Pilipinas. Hindi ko sinasabi na bawal magpatato yung babae, pero very masculine siya na larangan. Okay, usually kung lalong-lalo na depende kung nasaan yung tattoo ng babae. Kung yung mga patch tattoo lang yan, ayos lang yan Pero pag nandito sa dibdib, nasa bandang singit, nasa bandang likod, doon ka mare-red flagan doon sa babae. That is what he means by pass siya sa babaeng may tattoo just to be safe, okay? Kasi si Sadaw kasi has a very conservative nature of thinking, unlike etong si Gabe na very liberal siya. Your body, your rules, okay? So can you just imagine yung lalim nitong topic na to? Over kasi it is the only explanation kung bakit ganun yung sinasabi ni Gabe ni Sadaw. And I want you to understand din yung perspective. Balance lang tayo dito. Kaso mas ako kay Gabe mas papunta ako kay Gabe dito na okay lang sa akin na yung babae ay may tattoo basta mahal mo. And I've learned that from yung upbringing ko na kahit sino pa yan basta mahal mo. Mahal kita basta't mahal kita. Meron or walang tattoo, it really doesn't matter. Ako sa babae may tato. Okay lang, pero ikaw may tattoo Okay, Gabe na tayo. ka. Hindi man ako babae. Sino kaya Hindi, again, yung minimin ni dyan, kasi nga, si Sadaw kasi hindi naman siya hindi, kaya niyang i-communicate yung sinasabi niya in his own terms, pero hindi niya kayang mag-translate kagaya nito. Kasi kita mo yung ginagawa ko, binibridge ko yung gap na meron yung Gen Z na millennial mag-isip at saka Alpha Gen Z. sabi sa mga to na attractive yung ganyan sa babae, no? Kanino kaya nila galing yung info na yun? Kasi kung ganyan din kayo mag-isip, mabuti pang kayo na lang. Ito kasi liberal mindset na. And karamihan kasi sa nakikinig kay Gabe, which I totally am 100% now, is mga liberals na rin sila mag-isip. Naman, katawan ko naman to Kung magpatato ako, ano bang pakialam mo? So yung medyo outdated na kasi, yung problema dun sa ganitong pag-iisip kay Sadaw, medyo outdated na siya. Gets nyo? Hindi na patched update. Pero kung conservative ka na lalaki, okay lang, ayaw mo talaga sa babaeng may tato. But alam mo, it really doesn't matter kasi yung pagmamahal naman yan, wala namang pinipiling, dapat walang pinipiling yan. Basta mahal mo, di ba? Hopeless romantic ako I'm just a hopeless romantic, that's what they say. Na na na. Come our way. Don't know what to say. Don't know what to do whenever you are near. Napakanta pa. Ako, tuloy mo, Gabe. Kayo na lang yung magjowa. Kayong mga lalaking ganyang mag-isip. Total, ang hilig niyong kumukuha ng validation sa kapwa niyo lalaki. Ayan, this is, eto naman, insulto to ni Gabe
using Gen Z language. Sa translate din natin yan. di ba? Kayo na lang. Because I assure and I guarantee you na ang tanging babaeng ma-attract sa ganyan, ang mga babaeng may issues na hindi pa dinideal with. Okay, so ang sinasabi niya, kayo na lang mag-validate sa sarili niya. That's calling someone gay without saying the word gay. And ang papatol lang sa kanila is yung mga babaeng may daddy issues na tinatawag. See? Well, hindi ko naman sinasabing mali ka, Gabe. Sinasabi ko lang talaga, there are men talaga na nandun pa rin yung pag-iisip nila. Kasi of course, upbringing nila yan. Alam mo yan, psychology major ka eh. Mahirap talagang ibahin yung pag-iisip ng tao when you grew up like that. Ako, katulad ko, malamang sa malamang yung values ng parents ni Sadao kaparehas ng values ko. Coming from probably a Christian family or a Catholic family with a GMRC as their foundational knowledge sa morality. So, you would understand that. Pero ako kasi, kung I understand it. I understand. Alam niyo yung sa yung sa TikTok, yung magaling na shooter. Sa tingin ko para akong ganun kapag naintindihan ko na siya. Kaya ko nang i-translate yung language to something na mai-enjoy nating lahat. Okay? Pero sino ba tama mali dyan? Ako kasi I'm siding with Gabe dito. Liberal na yung mundo natin eh. In my opinion, yung mga conservative notion na ganyan, medyo na yan eh. Pang tatay na yan, mga ganyan. Or pang lolo na nga yan eh. Oh. Ang tanging babaeng magkakagusto sa inyo ay ang mga babaeng hindi pa nila naaayos sa mga sarili nila. Walang babaeng nag-iisip at may maayos na standard ang papatol sa inyo. Kita mo and I tend to agree with Gabe dito on how eloquent the speaker is. Kasi kung pakikinggan mo yung babaeng sumagot sa kanya, yung yung isa, sure ka na. she's very well spoken, meaning to say malamang it's either nasa corporate siya nagtatrabaho or at least college level yung intellect niya. So maririnig mo kasi yon on how fluent the person is when it comes to speaking lalong-lalo na ganun. Ako, nagko-code switch ako, di ba? Tagalog, English. Hindi siya straight. Yung kausap niya, very straight yung pananalita niya. And kung sagutin niya si Sadao, is, eto yung gusto ko. Parang matter of fact kasi sa akin to. So, pagka ganun talaga, malamang yan, hindi talaga sila magkakasundo. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Anong sa tingin nyo? Mga lods.